ibang klaseng laro naman ang napanood natin sa KBL. High level ang kompetisyon sa pagitan ni SG Bilangel at Kevin Kiambao. Nagkaroon pa nga ng dunk party si Kikyu. Sunod-sunod na dunk ang kanyang nagawa at maging sa 3-point area hindi nga nagpaawat ang opensa ni Kevin Kiambao. Pinakita naman ni SG Bilangel ang kanyang galing. Tinapatan ang lakas ni Kikyu sa opensa, nagkaroon ng mga open looks at bumitaw ng mga swabing tira at nagawa pa nilang manalo sa game na ito. Nagpakitang gilas naman itong si AG Edu sa Japan B1 B-League. May laro nga rin sa loob ng paint at mas magiging epektibo pa nga itong si AG Edu kapag nakabalik na si Kai Sotto sa Gilas team. At iba talaga ang lakas ng combo big, lalong lalo na kung isang 7'3 at 6'10 ang nagtutulungan para sa mga inside plays. Mapa-opensa man o depensa, lumalabas ang lakas ni Junmar noong kasama niya si Kai sa loob ng paint at Kai Sotto naman mas naging magaan ang kanyang trabaho sa loob ng paint noong si Junmar ang kasama niya sa shaded area. At ito ang best combo big na nakita natin para sa Gilas team. Talagang sakto ang laro nila para sa isa't isa, nako-complement nila ang galawan ng isa't isa, kitang-kita yung magandang chemistry. Back on track na nga si Kai Sotto, naghilom na ang kanyang surgery pagkatapos ng mahigit sa isang buwan at nakita natin na nagsisimula na ngang palakasin ni Kai Sotto ang kanyang paa. Meron ng unti-unting advancement sa kanyang workout, pabigat ng pabigat ang ginagawa nila na conditioning routine habang tumatagal na nasa recovery stage o rehab itong si Kai Sotto. Magandang indikasyon na may maliit na chance na baka umabot nga siya sa FIBA Asia Cup at nakita rin natin na pasok si Kai sa timeline ng posibleng paggaling ng kanyang tuhod bago ang FIBA Asia Cup. Walang kasiguraduhan na makakapaglaro si Kai pero kilala natin si Coach Tim Cone. Alam niya na sa mga oras na nag-iensayo na ang Gilas para sa FIBA Asia Cup ay cleared na nga si Kai Sotto para sa mga drills at naghahanda nga rin ang Gilas hindi lamang para sa FIBA Asia Cup kung hindi ay pati na rin sa FIBA World Cup qualifiers na kung saan sigurado na naglalaro na nga si Kai Sotto sa mga oras na ito. Nakita natin na ang ACL injury ay magkakaiba ang severity nito. Meron yung talagang grabe at meron naman yung hindi ganon kagrabe at nakita rin natin ang rehabilitation phase na kung saan pwede na silang makabalik sa ensayo at depende nga rin sa coping mechanism ng katawan ng isang tao at posible nga na by July cleared na itong si Kai sa ensayo pagkatapos nilang mailagay sa tamang kondisyon ang kanyang katawan, lalong lalo na ang kanyang paa para sa mas matinding galawan. At ang magiging question na lamang ay kung cleared na ba siya para sa competition. Nasa katawan na ni Kai at sa kanyang fitness coach maging ng kanyang doktor nakasalalay ang lahat kung ginawa nila ng maayos ang rehabilitation at nag-react ng maganda ang katawan ni Kai, naka-recover ito. Posible na nasa bench na nga ng Gilas itong si Kai Sotto sa FIBA Asia Cup at kilala natin si Coach Tim Cone, talagang sinasama niya ang mga players ng Gilas na halos papagaling na sa kanilang injury at gusto nga ni Coach Tim Cone na magkaroon ng heads up sa mga ibang players kung ano na ang takbo ng Gilas team at nakikita natin na talagang kakailanganin naman ni Kai ito para maging aware nga siya sa kung ano na ang kalagayan ng Gilas Pilipinas para mas madali itong makapag-adjust kapag cleared na ito na maglaro ulit ng basketball. Ngayon natin nakikita kung gaano kahalaga ang impact ni Kai Sotto sa Gilas team. Ibang-iba talaga kung meron tayong isang 7'3 na naglalaro sa loob ng paint dahil na rin sa meron tayong maaasahan na help defense na hindi talaga basta-basta na lamang nalulusutan ng ating kalaban. Nasabi ni Coach Tim Cone na makakabalik nga itong si Kai Sotto sa FIBA World Cup qualifiers. Ito ang pinakasigurado at asahan natin na sa mga oras na ito ay 100% na nga itong si Kai at naglalaro na nga ulit sa loob ng basketball court.